have your modem. No? So, by the way, what is a modem? Modem ba? Actually, this is a two system within a single device, ang modem. Dalawang system yan siya sa isang device, modem. From the term modem, ibig sabihin modulator and demodulator. Modulator and demodulator. Yung telephone system, yung telephony kasi natin dito, sir, telephone systems natin, more on analog kasi ang carrier niyan eh. Carrier ba? Analog. No? Now, computer considered to be a purely digital device. No? Digital device, meaning a computer can only process 1 and 0, di ba? So, 1 and 0 lang man yan ang computer. Meron nga nagtanong last time, Sir Edward, meron nga nagtanong last time, Sir, kung 1 and 0 lang ang kayang i-process ng computer, bakit may lumalabas din ng mga words, letters, then graphics, ganyan ba? Kasi, trabaho na ni operating system yan, i-convert yung mga binaries mo to a readable to the user ba. So, ang gumagawa niyan yung operating system na. Pero basically, ang processor, ang CPU, ang pinaprocess niyan is 1 and 0 lang talaga, di ba? Now, kung magta-transfer tayo ng information from point A to point B, like for example, dito ka sa Lapu-Lapu, tapos may branch office ka na nandun sa Mandawi, halimbawa lang ba? Tapos magsisend ka ng files doon. Now, considering na ang, di ba, dadaan sa telephone systems natin yan, sa ISP, like for example, PLDT, Globe, or any Smart D2 ba? Now, kung dadaan yun siya dyan, yung telephone systems natin, more on analog man. More on analog ba? So, kailangan siya ng modem, para yung digital information mo, pag nag-send ka, ibig sabihin, i-modulate, pagdaan siya sa modem, halimbawa, nagtatransmit ka, pagpapasok sa modem yung 1 and 0 mo, ikakarga niya ngayon yan doon sa analog na carrier. Analog ba? No, analog. So i-modulate niya yun, ikakarga niya ngayon yun para ma-transfer niya. Pagdating sa kabila, anong gagawin niya para ma-process ng computer? Siyempre, pagdating sa kabila niyan, babagsakin ito sa modem pa rin. Sa modem. So gagawin ng modem is isi-separate niya ngayon yung 1 and 0 mo to an analog carrier ba? Isi-separate niya yun para ma-forward niya sa computer para ma-process niya yung 1 and 0 mo. Parang ganun. So, hindi pwedeng unlike sa US, may mga places sa US na or any other countries na ISDN na yung systems nila ba? Integrated Services Digital Network na ba? Ibig sabihin, yung telephone systems nila doon, purely digital na. Hindi mo na kailangan ng modem. Kasi more on digital na eh. Hindi mo na kailangan ng, di ba, i-modulate pa yung 1 and 0 mo. Kasi ang infrastructure mo mismo is digital na eh. Traverse na lang yun. Dito sa atin, kailangan ng modem. Kaya every time na magpapakonect tayo ng internet connections, kailangan ng modem. Di ba? And then you have your switch. Yung switch natin is basically, kung familiar ka sir, saan nag-ooperate sa OSI layer? Layer 2. No? Sa layer 2 yan siya. Sa data link layer yan siya. Sa data link layer. And then, it only forward frames, not packet ba? It only forwards frames, but not packet. Ibig sabihin, MAC address. No, MAC address. So, ang MAC address kasi, Sir Bernard, paano siya? That is a combination of letters and numbers. Mana siya? Physical address mo yan sa, sa LAN port, sa mga LAN network interface cards mo. Okay, kumbaga, parang ganito siya. Check natin, sir, ha? Makita na
talaga natin. Okay, network. Okay, for a while ha. Okay, so ito, network, ito, naka-wifi man to, nakakonect ako direkta doon sa mesh natin. So, pag titingnan mo to siya, properties, project status, details. Oh, yan yun. Yan. Muna siya, sir. The physical address or the MAC address of your Wi-Fi. Hindi siya. Kung sa LAN yan, kung naka-wired ka papunta doon, yung network interface card mo, mayroon din physical yun. And then unique din po siya, hindi pwede magkapareha yan. Okay? Now, here, and then you have your PC. So in this case, sir, yung modem natin, kung mapapansin mo, kasi PLDT yung gamit natin eh. PLDT. Aware ba tayo na yung mga modems natin, mayroon yan siyang LAN IP, mayroon din yan siyang WAN IP. WAN IP ba? So, sa PLDT, dito sa atin, ewan ko lang sa ibang city siguro, like for example sa Manila or sa ibang, like sa Davao, pero sa Cebu kasi ang PLDT, yung LAN IP na usually ginagamit nila dito is ina-assign na nila yan ng 192.168.1.1, yung LAN IP ng modem. Kung sa Globe 192.168.1.254 ang ina-assign nila. Yung dito or yung Converge, kadoon na nga ng Converge, sir? Converge na ISP. Okay. Di ba naman na Converge PLDT Globe, no? Narinig mo na yan, sir? Converge? Narinig ko na. Oh, mayroon yan, yes. Yung LAN IP ng Converge sa PLDT, pareha lang. No? Pareha lang. Pero what is important, Manggod, is dapat pag makakita kayo ng IP address like for instance, kini 192.168.1.1, tanggalin na muna natin itong /24 ha, para hindi masyadong ano. Yan, halimbawa nakakita kayo ng address na 192.168.1.1, dapat you will be able to know if what class itong IP na to, what class, at saka ano ang network address niyan. Kasi yung 1.1 kasi considered as usable IP yan eh. Usable IP ba? IP address that can be assigned to any TCP/IP host, di ba? Okay. Now, ang IP address natin is by classes yan siya. Yan. Classes of IPv4. So it starts from 192 to 223. No? Ibig sabihin, ito mga first octet lang to siya ha. Kasi ang IP address natin, sir, there are 4 octets man. 4 octets ba? So kini, ito sir, first octet, second octet, itong 254, yung that 4, third octet, and 5 is fourth octet. How many bits? 32 bits. Oh, ilang bits ba per octet? 8 bits, no? There are 8 bits per octet, so total of 32 na siya, no?